So, hello, magandang gabi. So, gabi na po ngayon ay nasa 7 o'clock na po ng gabi. So, in this video po ay may i-upgrade tayo na computer. Lalagyan natin ng panibagong board kasi sira na po yung kanyang motherboard. So, binili po akong, may in-order kami na motherboard from online. So, ito po naka-box po siya. So, mula po ito sa Galerian Pix Official Store. Sa Shopee ko po ito nabili. And then, meron din po itong panibagong RAM. So, dalawang 8 gig na RAM ang in-order ko po. Check po natin kung legit ito. So, dalawa po ito. So, medyo natagalan lang to dumating. Halos isang buwan ito ay halos ganun din isang buwan. So, tara guys, sabay-sabay natin i-unbox ito. So, una natin muna itong buksan yung yung CPU niya. So ito guys yung unit niya, Gigabyte FM2 A55DS2. So, and then meron siyang video card. So ginagamit po kasi ito sa pag-edit or sa pag-edit ng estudyante ng kanyang mga project sa school. So, engineering student po siya. Tanggalin po natin yung motherboard. Engineering. Petroleum engineering. Kaya, petroleum engineering. Okay. Petroleum engineering. So ito yung video card. Daming pan-pan pala dito. Daming pan-pan. Ano natin yung pan dito? Paandarin natin. Marunong ka ba magpaandarin yan? Agad daw, try mo. Subok. Subukan mo paandarin. Ha? Oh, subukan mo. Subukan mo paandarin. Ano ni tita? Opo. Wow, marunong nga. Lakas ah. Lakas ah. Lakas ah. I-edit mo na lang yan dahil yung mga salita. So ito guys yung kanyang motherboard. So yan. Okay. Doon yung mga dalawa. Ito naman po yung i-unbox natin. Yung motherboard. Galing sa Shopee. Isa pa, yung isa. Tapos yung isa pa yung kasunod. Yan. Lakas siya. Lakas. Galing si Jay ah. Marunong makaandar ng dry electric car. Yun. So, makikita natin dito guys. maganda yung pagkakabox nila, pagkakapackaging nila ng
motherboard. So, sa seller, maraming salamat at safe na safe yung aming maganda yung pagkakabalot ng order namin. Lakas. So, ito guys, bukod sa box niya, ay nakakarton pa ulit. So, ayos, safe na safe po. So, ito po yung brand niya, Servo. A8 FM2. So, tingnan natin. Ang included ay backplate, isang USB cord, CD driver, and then manual. Okay. Then, so, naka-styro pa siya. Oh. Ganda. Hindi niya Boom. magtakbo. Sira kasi sira. Hindi huwag na yung dalawin. Hindi magtakbo dyan. Sira. So, brand new guys. Then, may HDMI. HDMI output na siya. Oh. Ikaw na lang taga-ikot yan. Dalawang USB. Apat na USB pala. USB port. So, ayun. Maganda. So, sa seller, thank you. Ano po? Giga 50. Wala nang giga 50 ngayon. Iba na yung ano. And then, ito po yung RAM na binili ko. I-unbox din po natin. So guys, doon ko rin po ito binili sa online, sa Shopee. Pinay. Ha? Ihi? Ayan, ihi tayo. Ayan. Maganda rin po pagkakabalot niya. Oh. Yun. So ito po guys, dalawa. 8 GB 1866 gigahertz. So dalawang 8 gig. Silyado po oh. And then legit na legit po ito, orig na orig. Ma, baka matusok ito yung kamay niya. May tusok na sa ano, sa electric fan. Meron kasi kami ditong bulinggit.
inaano-ano niya kasi ito eh. Nagalaw-galaw niya. Yeah. So guys, to. Nagtataka siguro siya kung bakit Hindi gumagalaw. gumagalaw-galaw. So ito, ganda. Hyper Fury. Start ka lang. So and then, next po ay alisin natin yung Sarap yan, kahangin. CPU nito ng old na Sarap computer yan, niya. kahangin ang bibig And then, lilipat natin dito sa bagong board. Ito po. Ano? Yung may ilaw? Dito? Dito? Tingin ikaw ilaw. Wow! Andyan lang pala yung ilaw. Ayun o. Wow! Yun. Andyan lang Sakto. pala yung ilaw. Ayan. Sarang natin. Okay. So yun na po guys. Naikabit ko na yung CPU niya. Then, lalagay natin itong kanyang heatsink at saka fan. So yun guys, bago natin lagyan ng ng heatsink niya, lagyan natin muna ng thermal paste. So yan, kunti lang po yung lalagay natin. Kasi meron pa naman siyang dati. Bago rin naman kasi itong nirepair ko ito nung nakaraan, kaya lang sira na talaga yung kanyang motherboard. Kaya nirecommend na natin na palitan yung motherboard. Ayun. Okay na. Sana ho maganda itong board na to. Sana ay tumagal. Then next naman ay lalagay na po natin ito siya sa sa kanyang casing. So before po natin ilagay ay connect natin kaagad yung mga pin or yung switches niya. Mapairam ako ng salamin, ma. So lagay po natin yung back plate niya. So
Sa paglagay po ng backplate, dahan-dahan lang kasi medyo matalas to. Pag-ingat po. Okay. Ngayon po, yan o, backplate na-install na natin. The next naman ay kabit po natin yung kanyang mga switches, mga wire connection. Dito po. So, kailangan po natin ng flashlight kasi maliliit yung letra para mailawan natin. Malaman natin kung saan talaga yung ano niya. Connection. Ikaw, sir? Ay, ngayon, nagambang. Sa inyo, ma'am? Ano po sa inyo, ma'am? Sir, dito na po. Ayaw mo ang batang dyan. Okay. So, hindi ko na po tinanggal yung power supply nito para maikabit lang siya. So, pwede naman. So, install na natin. Na, yes. Bigyan mo na ng maxi. Hindi ko lang alam kung anong. Okay. Ay, Dodong.
That's it. Na-install ko na po yung sa casing niya, yung motherboard. Then, kukunik na po natin to yung kanyang power supply. So, yun. Okay na. And then, kukunik natin ito yung... saka na po natin ito ikukunik yung hard disk niya. Connection ng hard disk niya sa cable. Kaya, check muna po natin kung mag-on at magkakaroon ng display. So, ito guys, binabak muna yung aking CPU dito. Yung isang CPU na ginagamit ko. So, testing po natin dito. Install natin muna yung CPU niya. So, kung makikita nyo, hindi ko pa kinabit yung kanyang video card kasi kailangan natin i-testing kung gumagana po ito yung bagong bili natin na motherboard. So yun guys, testing natin. Sana mag-on. Okay. So, ito na guys, na-install na. Nakabit ko na, try natin. So, may power po ito. Pindutin natin ito. Yun! Nagkaroon po ng power, gumana siya. Tingnan natin. Yun! Good! Gumana po siya. Ayos! Good po yung motherboard na nabili natin. Yan po. Makikita natin, gumana po siya. So, good po yung kanyang motherboard. So, okay. So guys, makikita natin na ito po 16 gig 16384 MB DDR3. So yan po siya. So totoong 8 gig yung nabili natin na RAM. So ngayon guys, kakabit natin yung video card. Susubukan natin mo nang ikabit itong video card niya na to. Ito. Kung compatible din sa kanya. Yun lang guys. Babalik po ako pagka na-install ko na po ito. Saglit lang. So ayan guys, in-install natin yung video card noong dating unit niya. So subukan naman po natin ngayon kung mag-open siya. Okay? So ayun guys, in-install po natin yung kanyang video card. So
So, subukan naman po natin ngayon kung gagana or mag-open gamit ang kanyang video card nung dati niyang unit. Okay? Okay? Tinisting po natin kung gumagana. Yun! Gumagana yung kanyang video card. So, ayan. Nag-display na po siya. Ayan po. Oh. Ayan po. Oh. Yung kulay blue na ano ay nakakabit na po doon sa MBGA sa video card. So, gumagana po. Ayos. So, ngayon naman po ang ititesting po natin. Susubukan po natin ikabit yung kanyang hard disk. Diyan, yung dati niyang hard disk kung gagana. Okay? Wait lang po ha. Balik po ako pagka na i-set up ko na yung kanyang, naikabit ko yung video card. Yung ano, yung SATA cable ng hard disk. Okay? So, ayan guys, nakabit ko na yung ano, yung SATA cable ng hard disk, yung connection ng hard disk. So, try naman natin ngayon kung mag-open siya. Press the button. Nakikilaw mo yung ang palaya na? Ayaw. Ba't ayaw mag-open? So guys, ayaw. Ayaw po mag-open pagka nung kinabit natin yung kanyang hard disk. Try natin muna alis yun. Oh, uy! Uy, lubat na. So, ayun guys. Hindi pala nakakabit yung kanyang power supply nung SSD nung kanyang hard disk, kaya hindi siya nag-on. So, try po natin ngayon ikabit. Likod mo lang naman ang nakikita. Hindi nakikita dito. Nakikita yan. Ngayon, press natin yung button. Ano ito? Yun! Nag-display siya. Yun. Nag-run yung kanyang OS. Malapit na itong video card niya. So, yan guys. May dati na po kasing OS yung kanyang hard disk, kaya nagra-run siya. So, pwede naman yon kahit na hindi na natin i-reformat kasi parehas lang naman sila ng ano to,
ng board, ng CPU, ng processor. Nagkaiba lang po ng board, ng brand niya. So, kailangan lang natin ito pagka napara natin ang gusto yung ng tama yung Windows 10 or Windows niya. Kailangan lang natin i-install yung driver ng motherboard. So, yan po yung kagandahan ng ng mga bagong ng Windows 10 at saka 11. Kapag ka lower na model ng motherboard ay kaya niyang i-run. Yun. So, wait lang po natin ng konti. Ganyan po yan kapag nagpalit tayo ng motherboard ng different board, different brand. Mag-auto-update yan siya. So, ayan. That's it. Yun lang ang problema. Hindi ko na ilagay yung aking mouse. So, ayan guys. Check po natin sa kanyang nilagyan niya pala ito ng ng Dota 2. So, i-connect naman natin ngayon yung Dati naman may Dota 2 yan. internet. Try natin. Bakit gano'n? So, ayun guys, kompleto naman. Lahat run. Kayang-kaya niya. Kompleto naman po lahat ng device niya. Properties. Wow. 16 gig. So, ayun guys, na-connect na natin yung LAN cable, yung internet niya. Then, final test natin na po ngayon, final testing. I-on natin and then check natin kung gagana yung kanyang internet. Okay? Yun. So yun, bilis lang oh. Mabilis lang guys. So sa mga bago po sa aming channel, kung nagustuhan po ninyo yung video na to, huwag mo kalilimutang i-like, share, comment, and subscribe. And then pakiclick na rin po yung bell button para maging updated po kayo sa mga bago naming update.
So, disclaimer lang po, ako po ay hindi professional na technician, kundi ako po ay nagdi-DIY lang. So, ito po, ang paggawa ko nito ay ayun lang po sa aking kaalaman. So, yun lang po. And then, maraming salamat. And then, shout out po lahat sa aking mga subscriber. And maraming salamat po sa inyong suporta sa aming channel. Shout out kay Grace Vicente ng Sabwag Kidadman TV. So yun po yung kanyang channel. Then kay Ma'am Eme Rose, kay Hepte Palyarna, kay Proud OFW Sinanay TV, kay Rabasero, kay Chano TV, thank you, kay George Seon TV, shout out po sa inyong lahat. So yun lang guys, maraming salamat. And God bless po sa ating lahat. So, yung natunghayan po pala ninyo ay yung pag-upgrade or pagpalit ng motherboard ng isang CPU. Okay. Yun lang po, and magandang gabi sa inyong lahat. 1, 2, 3.